celebrate love. Can you all say love? Sige nga, malakas magsabing love. Lalo na yung mga nakadama na at nakatanggap na ng pagmamahal, magsabing love. Amen. Thank you, Jesus. Love. The message of our Lord today, I would like to give the title, Keeping Our Love in Order. I repeat, keeping our love in order. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-ibig, pagmamahal. Sabi nga sa isang awit, OPM yun eh. Awit sa sanlibutan, OPM, nang dahil sa pag-ibig, di ba? Tayo'y naging tao. Di ba? Dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Pwede magkaroon yun ng spiritual na connotation, di ba? Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo mga kapatid ay nilikha ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig, tayo'y iniligtas ng ating Panginoon, kaya tayo'y nananatili pa rito sa mundong ibabaw. Amen? Mari din namang literal, mga kapatid, nang dahil sa pag-ibig, tayo ay nailuwal bilang tao sa mundong ibabaw. Amen? Kung hindi nagmahalan ang ating ina at ang ating ama sa isa't isa, hindi tayo mabubuo dito bilang mga tao. Amen? Pag-ibig, sabi nga nila mga kapatid, isang makapangyarihang puwersa. Ang pag-ibig. Sabi nga, di ba, yung tula, ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Masunod ang pag-ibig. Sabi din nila, kapag umiibig, bagamat puso, ang sinasabing pinagmumulan ng pag-ibig, dapat mas pinaiiral pa rin ang utak. Amen? Kaya nga, nilagay daw ng ating Panginoon ang ulo, kung na siyang naglalaman ng utak, sa ibabaw ng puso. Dahil kinakailangan ang utak, ang isip, ang siya pa ring manaig kaysa sa puso. At mababasa natin sa Bible na ang puso ay mapanlinlang. Amen? Kaya mga kapatid, may mga iba rin nagsasabi na kapag ang isang tao ay nakaramdam ng pag-ibig, tila baga ang taong ito ay nagiging bulag sa kanyang paligid. Wala nang ibang napapansin, kundi ang object ng kanyang pagmamahal, ang object ng kanyang pag-ibig. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ganon ba tayo? Ganon ba tayo mga kapatid? Kapag tayo ay nagmahal, hindi na natin napapansin ang nasa paligid natin, ang focus natin, ang attention na lang natin ay doon sa ating iniibig. Ganon ba tayo, mga kapatid? Kung sasabihin natin, mga kapatid, na ganon ako, bro, kapag ang pinag-uusapan ay ang pagmamahal ko para sa ating Panginoon. Hindi ko na napapansin ang nasa paligid. Hindi ko napapansin si brother, si sister. Minsan nga, nararamdaman ko lang, natatabig ko na siya pag nagpupuri ako kasi hindi ko na napapansin. Dahil ang aking focus ay ipadama, i-express ang aking pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Mga kapatid, amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ay isang emosyon. Amen? Isa itong emosyon na maaaring maging very influential sa ating pamumuhay bilang tao, gayon din mga kapatid, bilang Kristiyano. At ang pag-ibig mga kapatid, ang pagmamahal, maaaring iba-iba ang object niyan. Tayo binigyan ng ating Panginoon, naniniwala ako, binigyan tayo ng ating Panginoon ng kakayahan na makadama at mag-express ng pag-ibig, pagmamahal, hindi lamang sa isa, kundi maaring sa maraming tao o nilalang o bagay. Hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil mahal natin ang Diyos, hindi na natin pwedeng mahalin ang ating pamilya. Amen? Hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil mahal natin ang ating pamilya,
sabihin natin, mahal ko ang aking asawa. Ibig sabihin ba, lahat na lamang ay nasa iyong asawa at wala ka nang maititirang pag-ibig para sa iyong mga anak? Hindi ganon. Di ba? May kakayahan tayo na mahalin ang ating kabiyak, gayon din ang ating mga anak. Amen? So, meron tayong kakayahan, salamat sa ating Panginoon, na magmahal hindi lamang sa isang focus or object ng pag-ibig, kung hindi sa marami. Ngunit, mga kapatid, nagkakaroon ng problema kung hindi natin alam paano ba isasaayos ang pag-ibig natin. That's why I believe the Lord Jesus, hallelujah, has this message for us today. We need to keep our love in order. Kailangan may kaayusan sa ating pagmamahal. Ano? Mga kapatid, sino sa inyo nakaranas na how open are you to the voice of God? Ito na i-share ko na to, mga kapatid. May mga pagkakataon, na nangungusap ang ating Panginoon sa inyong lingkod sa mga lugar na hindi mo iisipin na doon mangungusap ang Panginoon. Na-share ko na to, mga kapatid, sa mga kapatiran, kung paano may mga pangyayari sa aking buhay na kinakausap ako ng ating Panginoon habang ako ay nakaupo sa kubeta. At ang mensahe ngayon ng ating Panginoon, ako'y naniniwala na ganun, habang ako ay nasa isang lugar na parang hindi mo aasahan na doon mangungusap ang ating Panginoon, doon, tila baga nagpahayag ang ating Panginoon. Ano ba yung nais niyang ipaalaala? Nais niyang sabihin sa atin, hindi lamang sa inyo, kundi pati sa inyong lingkod. Mga kapatid, may bahagi ko lang na i-share ko nga kay Pastor Frank na nitong mga nakaraang araw, mas nagiging interesante para sa inyong lingkod ang politika sa Estados Unidos kaysa sa politika rito sa Pilipinas. Parang bahala, paulit-ulit lang naman nangyayari dito sa Pilipinas eh. So medyo nasubaybayan ko ang nangyari sa politika nitong nakaraang mga buwan sa Estados Unidos. Hindi naman kaila sa inyo, mga kapatid, na muling naging Pangulo ng Estados Unidos si President Donald Trump. Tama? Ba? At ang kanyang vice-presidente ay si J.D. Vance, Vice President J.D. Vance. Ngayon, mga kapatid, medyo sa usaping Kristiyano, mga kapatid, medyo naging focus ngayon yung isa sa mga nabitawang salita ni J.D. Vance patungkol sa foreign aid at sa illegal immigration. Okay? Kasi ilan yon sa mga nagiging issue sa US. Yung mga pumapasok na mga dayuhan sa Estados Unidos nang walang tamang prosesong dinaanan. So, ibig sabihin, illegal. Gayun din, nagiging issue din kung paano na ang Estados Unidos, alam naman natin, sila ay nagbibigay ng tulong sa ibang bansa, di ba? Na sa pananaw ng ilang mga Amerikano, kasama na dyan, mga kapatid, yung partido ni President Donald Trump at ni Vice President J.D. Vance, na tila baga na isa sa isang tabi yung pangangailangan ng mga Amerikano, habang sabihin na natin, generous ang gobyerno ng US sa pagbibigay ng assistance sa ibang bansa. Hindi naman masama ang tumulong, amen? Hindi masama ang tumulong. Mabuting bagay nga ang pagtulong eh. Pero masasabi ba natin, mga kapatid, na sa gagawin natin pag-abot natin ng tulong, ay kakaligtaan na rin natin kung ano yung kinakailangan ng ating nasasakupan. Di ba? So doon nagkakaroon ngayon ng maaring conflicting arguments, conflicting reasons. Kaya na-float, mga kapatid, yung konsepto, hindi ko alam kung na-encounter nyo na to, mga kapatid, yung konsepto ng Ordo Amoris. Ordo Amoris. The right or proper ordering of love. Itong konsepto ng Ordo Amoris, mga kapatid, konting history lang, sana hindi kayo mabagot,
Ito mga kapatid, ang isa sa mga unang nag-share nito, nag-communicate ng konseptong ito mga kapatid, ay si Augustine of Hippo, otherwise known as Saint Augustine. Okay? San Agustin, o yung mga nag-aaral dyan sa Colegio San Agustin, o yung pinagmulan ng pangalan ng school ninyo. Okay? Si Augustine of Hippo. Basahin ko po, ito yung translated sa English na sinulat niya. Now he is a man of just and holy life, who forms an unprejudiced estimate of things, and keeps his affections also under strict control, so that he neither loves what he ought not to love, nor fails to love what he ought to love, nor loves that more which ought to be loved less, nor loves that equally which ought to be loved either less or more, nor loves that less or more which ought to be loved equally. Ang daming mga salita. Wala yata akong naintindihan. So ganito ang sinasabi dito mga kapatid. Na ang tao, kinakailangan na yung kanyang affection, yung kanyang pagmamahal mga kapatid, dapat ay nasa ilalim ng control. Para mga kapatid, hindi nangyayari na minamahal niya yung hindi niya dapat minamahal. Hindi rin dapat nangyayari na minamahal niya ng mas higit yung dapat hindi mo naman masyadong mamahalin. At hindi din dapat mangyari na mamahalin mo ng kapantay yung mga bagay na dapat mas mababa yung antas ng pagmamahal natin o mas mataas yung antas ng pagmamahal natin. At hindi din daw dapat mangyari na mas mababa o mas mataas yung antas ng pagmamahal natin doon sa dapat pantay yung antas ng pagmamahal na ibibigay natin. Amen? Tapos mga kapatid, ito ay na-emphasize din ni Thomas Aquinas. Isa ring tinuring na Catholic saint, Thomas Aquinas. Okay? Ito naman ang sinabi ni Thomas Aquinas, grace and virtue imitate the order of nature, which is established by divine wisdom. Now, the order of nature is such that every natural agent pours forth its activity first and most of all on the things which are nearest to it. Thus, fire heats most what is next to it. In like manner, God pours forth the gifts of His goodness first and most plentifully on the substances which are nearest to Him. Ano naman ang ibig sabihin ni Thomas Aquinas dito? Mga kapatid, actually dito, kung hindi ako nagkakamali, naiugnay yung pagkakasunod-sunod, yung priority ng pagmamahal ng tao sa kung ano yung maituturing na virtue. Okay? So sinasabi dito ni Thomas Aquinas, mga kapatid, na sa kalikasan, mga kapatid, mayroong order, may kaayusan at may pagkakasunod-sunod. Na ang pinaka-pinagbubuhusan muna ng activity, kasama na doon mga kapatid, ang pagmamahal, ang proteksyon, halimbawa na, ng isang nilalang ay yung mga bagay o maaring kapwa nilalang niya na pinakamalapit sa kanya. Kaya nga, naihalin tulad ni Thomas Aquinas sa apoy ang pagmamahal. Ang unang-unang makakaramdam daw ng init ay yung mga nasa malapit doon sa pinagmumula ng apoy. Di ba? Tapos, habang lumalayo, nakakaramdam pa rin naman ng init, pero yung tindi ng init ay nababawasan na. Okay? Hindi ko sinasabi na sumasang-ayon ako dito sa sinabi ni Thomas Aquinas or ni Augustine of Hippo, mga kapatid. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, masasabi natin, paano ba tayo magmahal? Sino yung una nating minamahal? Sino yung pinaprioritize natin? Sabihin nyo, wala namang mali, wala namang masama kung ipaprioritize ko ang trabaho ko. Kasi ang trabaho ko, yun ang pinagkakakitaan ko eh. Kung hindi ako kikita, hindi ko mapapakain ang pamilya ko. Totoo. Wala namang mali, wala namang masama inherently sa trabaho. Di ba? Pero ang tanong, dapat bang unahin mong mahalin ang iyong trabaho kaysa sa pagmamahal mo sa ating Panginoon?
Dapat ba mas higit ang pag-ibig na ibubuhos mo sa iyong trabaho kaysa sa pag-ibig na ibubuhos mo sa ating Panginoon? Parang ganito, mga kapatid. May narinig ako ganitong analogy niya, mga kapatid. Kung halimbawa, may narinig na kayong ganitong mga klaseng parang tanong, di ba? Sino ang una mong ililigtas? Di ba? Sino ang una mong ililigtas? Pag halimbawa, lumubog yung barko, lumubog yung bangka. Medyo mahirap pag ang pinagpipilian. Sige, sino ang pipiliin mong iligtas? Pagka parehong nahulog sa bangka or sa barko, tapos parehong hindi marunong lumangoy at malulunod. Yung nanay mo o yung asawa mo? Narinig nyo na yung ganong tanong? Di ba? Inyuhin nyo na muna yung sagot nyo, ha? Ito lang, para mas madali, mga kapatid. Para mas madali. Parehong nahulog sa barko, nakasakay ka sa barko, parehong nahulog. Isang hamburger, tapos, isang sanggol. Hindi mo kilala yung magulang ng sanggol. Nahulog yung sanggol. Sino ang dapat mong iligtas? Wala naman ako nakakarinig dito na sinabi na kailangan ligtas ko yung hamburger. Di ba? Kasi gutom na ako eh. Paano kung gutom ka na? Yung burger na yun kakainin mo tapos biglang tumalsik, sabay tumalsik yung baby. Baby na hindi mo kakilala, yung mga magulang Sino yung dapat nating iligtas? Sino yung dapat mong iligtas? So narinig ko rito sanggol. Taas ang kamay, magsasabing hamburger. Hindi ko naman kayo, no? Hindi naman magbabago pag tingin ko sa inyo, mga kapatid. Hamburger. Kung titingnan natin, mga kapatid, kung titingnan natin, mga kapatid, wala namang inherently masama sa hamburger, di ba? Wala. Pagkain yun eh. Makakapagbigay ng sustansya yun eh. Although may argument, sabi na yung hamburger, nakakadagdag ng kolesterol yan. Di ba? Kakaway, si losartan at si amlodipine. Di ba? Hindi, di ba? Pagkain yun eh. Walang inherently masama doon. Tama? Ngayon, mga kapatid, kung halimbawa isang tao, mas pinili niyang iligtas yung hamburger kaysa doon sa baby, nalunod yung baby. Meron bang nagawang mali yung tao na mas inuna yung hamburger? Ang mas marami ko narinig daw, meron. Bakit kaya? Hindi, pwede niyo sabihin, mahal niyo yung hamburger, kaya niyo niligtas, di ba? Mahal niya ang pagkain. Pero ang tanong dyan, mga kapatid, eto nga, dito na nga papasok, mga kapatid, yung pagkakaayos, yung priority natin sa kung sino yung pag-uukulan natin ng ating affections, ng ating pagmamahal. Di ba? Yung iba magsasabi, sige, balik tayo doon sa tanong, sino ang dapat mong iligtas? Sino ang ililigtas mo kapag parehong nalulunod? At isa lang ang kaya mong iligtas kasi iba sabihin hindi, ililigtas ko muna isa, tapos ililigtas ko yung Diba? Ililigtas ko muna yung baby, tapos ililigtas ko yung hamburger. Hindi, paano ganito, mga kapatid? Yung classic na tanong, sino ang ililigtas mo kung isa lang ang pwede mo iligtas? Ang asawa mo o ang nanay mo? Ba? Nagkakaroon ng moral dilemma, di ba? Nagkakaroon ng moral dilemma ngayon. May mga bagay, mga kapatid, na pag pinagsabay natin, parang ang daling piliin kung sino yung kung sino o ano yung uunahin natin. Di ba? Halimbawa nga, baby na hindi mo kakilala, yung magulang, tsaka hamburger. Marami sa atin, agad-agad, yung baby ang dapat iligtas. Kapag una mong niligtas yung hamburger, ay, mali yun. Di ba? Kahit na kung tutusin, wala namang inherently mali sa hamburger. Tama? Wala namang mali sa hamburger. Diba? Ano ang magiging reasoning doon? Kasi 'di ba, sasabihin, dapat iniligtas muna yung kapwa-tao. Tama? Kapwa-tao. Kaya kung titingnan natin doon sa konsepto ng Ordo Amoris, 'di ba? Lalo na yung may narinig pa ako, mga kapatid, na para daw yung ang pag-ibig daw ay parang concentric rings. Alam niyo yung bilog na maliit tapos lumalaki, unti-unting lumalaki habang lumalayo mula doon sa pinakaunang pinakagitna niya. Okay? Ganun daw, may mga levels daw. Natural, mga kapatid,
masasabi natin na pinakamalapit sa atin, kung halimbawa ganun ang analogy, pinakamalapit sa atin, natural, yung kauri natin. Kapwa-tao natin. Tama ka, hindi naman natin pwedeng kainin yung baby. Hindi talaga dapat kainin yung baby, di ba? Kung gutom ka, kaya sabihin mo, ano ba, ililigtas ko ba yung hamburger? Kasi gutom na ako, di ba? Oh, mga kapatid, dahil kauri natin, di ba? Parang ganito rin, mga kapatid, nagugutom ang iyong anak. Tapos may nakita ka na bata na hindi mo kakilala, nagugutom din. Sino ang una mong bibigyan ng pagkain? Tapos dagdagan ko pa ng kondisyon, mga kapatid. Kayong bahalang, I would let you come up with your answers after this message, mga kapatid. Pero mga kapatid, ito, bigyan ko pa kayo ng isang kondisyon. Dalawang batang nagugutom, di ba? Mag-share daw, sabi ni pastor, di ba? Paano kung halimbawa, hindi siya pwedeng hatiin kung ano yung meron ka at wala nang dagdag na ganun? Kasi baka sabihin, unahin ko na muna yung nagugutom na ibang tao kaysa yung anak ko kasi ibibili ko na lang ng panibay. Paano nga ako wala? Kung talagang yun lang yung maibibigay mo. Uunahin mo bang ibigay yung pagkain na mayroon ka doon sa nagugutom na ibang tao kaysa sa nagugutom mong anak? Kasi parang, wow, selfless ang dating, di ba? Kung halimbawa, unahin ko na ibang tao. Pero, tingnan natin mga kapatid, anong sinasabi mga kapatid sa 1 Timothy chapter 5 verse 8? 1 Timothy chapter 5 verse 8, mga kapatid, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Kaya mga kapatid, kung iniisip natin, sino ang nabibigyan ng, sabihin na natin, mapupuri kung halimbawa ganun ang ginawa natin? Sino nabibigyan ng, okay, maganda para doon sa isang bata, na hindi mo kaano-ano, nabusog siya, na napunan yung pangangailangan niya. Pero at the expense of who? At the expense of your own. O ang sasabihin, wow, selfless tong taong to kasi binigay niya yung pagkain na dapat sa anak niya doon sa ibang tao. Sino nabigyan ng kapurihan doon? Yung taong nagbigay, di ba? Ano ang motibo mo? Isipin natin to mga kapatid. Ano ang magiging motibo natin para kung yung anak natin na talagang nangangailangan, gayon din may ibang tao na nangangailangan, mas nuunahin natin yung ibang tao. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ipagkakait natin ang tulong sa iba. Hindi. Pero hindi tayong pwedeng magbigay ng isang bagay na wala tayo. Amen? You cannot give what you do not have. Kaya ngayon ang tanong, pag-ibig, wow, binigyan tayo ng ating Panginoon ng ng kakayahan na magmahal . At yung pagmamahal na yun, pwede nating iukol sa iba't ibang mga bagay, iba't ibang mga tao. Pero ang tanong, sino ang uunahin natin? Ano ang uunahin natin? Sa binasa natin kanina, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, di ba sinamarize niya ang lahat ng commandments. Ang unang-una, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, unang-una, we need to order, our love. Ang unang-una talaga dapat yan, mga kapatid, na pag-uukulan, pagbubuhusan natin ng ating pagmamahal, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya ang unang-una sa lahat. Siya ang lumikha sa atin . Di ba? Hindi. Sabi nga sa kanta, di ba? Dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Pag-ibig yun ng mga magulang ko. Kaya ako nabuo naging tao. Mga kapatid, isipin na lang natin, ang mga magulang natin ay ginamit ng ating Panginoon para tayo ay mailuwal dito sa mundong ibabaw. Kasi mga kapatid, kung ang kalooban ng ating Panginoon, ay naroon, na tayo ay maluwal sa daigdig na ito, gagamit siya ng paraan. At yun nga ang kaparaanan ay yung mga magulang natin.
Kasi mga kapatid, kung sasabihin lang natin na ang isang lalaki at ang isang babae, pag nagmahalan sila, automatic, magkakaroon ng bagong buhay. Hindi, may mga tao na walang kakayahan na magluwal. Di ba? Yung tinatawag na baog. Pero the fact, mga kapatid, na tayo ay naluwal sa mundong ito, sasabi natin, wow, ang aking mga magulang, salamat sa Panginoon, hindi sila baog. O, sino ang pinakadahilan talaga ng pagkakaluwal natin dito sa mundong ito? Ang ating Panginoon. Kaya nga, siya ang tinuturing nating lumikha sa atin. Kahit hindi natin nakita yung kamay ng ating Panginoon, hinugis tayo para mabuo tayong ganito. Iba ang paraan ng ating Panginoon. Gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng ibang mga kaparaanan, mga kapatid, para mangyari ang kanyang kalooban. Sipin natin, doon sa kanyang mga ibinigay na utos sa mga Israelita, bakit unang-una sa mga commandments ay patungkol sa ating Panginoon? Exodus chapter 20, mga kapatid, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Unang-una sa mga commandments na ibigay ng ating Panginoon ay patungkol sa kung paano natin siya dapat mahalin. Kaya hindi may pagkakaila, ang unang-una nating dapat bubuhusan pag-ukulan ng ating pagmamahal ay ang ating Panginoon. Deuteronomy chapter 6 verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. With all that we have, in short, ibibigay natin sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, siya lang dapat, siya ang unang-una dapat natin minamahal. Mark chapter 12. And Jesus answered him, the first of all commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Meron pa ba, mga kapatid, na pagdududa sa bawat isa sa atin, na ang ating Panginoon ang dapat unang-unang minamahal natin? Napakalinaw, mga kapatid. Sabi nga sa Luke 14, at ito, baka medyo parang, ang lupit mo naman, Lord. Bakit naman ganyan ang utos mo? Bakit naman ganyan ang kondisyon mo? Luke 14:26, sa binasa natin kanina, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ang ginamit na word dito ni Luke, if any man come to me and hate not his father and mother and wife, kailangan kong kamuhian, kailangan kong magalit sa aking mga magulang, sa aking pamilya, kahit sa sarili ko, para lamang ako ay makasunod kay Lord. Kasi kung hindi ko raw kayang gawin yon, hindi ako pwedeng maging tagasunod ni Lord. Ang lupit mo na naman, Lord. Di ba? Hindi ganun mga kapatid. Hindi kailangang magalit, hindi mo kailangang kamuhian. Malinaw sa Matthew chapter 10 verse 37. Another way, of wording the same message by our Lord Jesus Christ. He that loveth father, Matthew 10:37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Ang ibig sabihin nito, una natin talagang dapat minamahal ang ating Panginoon. Hindi natin makakayang talagang sumunod at magmahal ng lubos sa ating Panginoon kung hindi natin siya kayang mahalin ng higit sa ating mga magulang or higit sa ating mga anak. Ang lupit pa rin. Hindi ba pwede same na lang? Hindi ba pwedeng kung gaano ko kamahal ang aking mga magulang, ganun din ang pagmamahal ko kay Lord? Or kung paano pagmamahal ko kay Lord, ganun din ang pagmamahal ko sa aking mga. Kailangan talaga less? Mga kapatid,
Yun ang disenyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, hindi naman dahil minahal natin ang ating Panginoon, na ibig sabihin, pababayaan mo na yung iba eh. Pababayaan mo mga... Word of God din na nagsabi, di ba? Sa binasa nga natin kanina sa Timothy, 1 Timothy chapter 5 verse 8, hindi naman sinabi ni Lord na hindi mo na mamahalin ang iyong magulang, hindi mo na mamahalin ang iyong pamilya para sumunod sa Kanya. Ang gusto lang ni Lord, siya muna ang unang-unang mamahalin natin. Kapag hindi natin kayang mahalin ng higit sa ating pamilya ang ating Panginoon, mga kapatid, yun yung, eto na lang mga kapatid isipin natin. Ulitin ko, walang masama, inherently walang masama sa trabaho. Tama. Walang masama doon. Tama. Walang masama sa trabaho. Yan ang kaparaanan para tayo ay magkaroon ng resources, ng pananalapi para maibigay yung pangangailangan natin sa ating mga anak, sa ating asawa, 'di ba? Or kung sino pa yung ating mga sinusuportahan. Sana hindi pangalawang pamilya, ha? Isang pamilya lang, isang asawa, Anyway, ngayon mga kapatid, kung hindi natin kayang mahalin ng higit sa ating pamilya ang ating Panginoon, hindi natin talaga makiklaim na, Lord, I love you really, na susunod ako sa lahat. Ano man ang mangyari, susunod ako sa iyo. Pag Sunday nga nagkaroon ng pagkakataon na ikaw ay pinag-overtime ka ng boss mo, pwede ka namang hindi pumili. Pwede mo namang piliin na hindi mag-overtime. May choice ka naman, pero pinili pa rin overtime. Ano reason mo? Kasi sayang yung pagkakataon na kumita ng pera. Para saan yung pera? Para sa pamilya ko. O ibig sabihin, di ba, hindi mo kayang mahalin si Lord ng higit sa pamilya mo. Yung pamilya mo, yung nagiging dahilan. Di ba? So something holds you back from really loving and serving the Lord. At ayaw ng Panginoon yun. Narinig natin sa ilang mga pangangaral, mga kapatid, kung tutuusin, yung mga bagay na tinatangkilik at minamahal natin, actually kasama ang pamilya natin, pwedeng maging idol yan. Kapag, di ba ang idol, anything, mga kapatid, na mas inuuna natin sa ating Panginoon. Di ba? Ang iba sa atin ang sasabihin, maintindihan naman niya ni Lord. Maintindihan naman niya ni Lord Maunawain naman si Lord. Di ba? Lord actually, dyan nga masusukat yung pananampalataya natin kay Lord Di ba? Ito, nabanggit ko na rin to noon. Kasi mga kapatid, kung mahal natin ang ating Panginoon, kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, na kaya niya ipagkaloob ang ating mga pangangailangan, di ba? Kahit na i-forgo natin, bitawan natin, yung pagkakataon na kumita ng extra, hindi tayo magkukulang sa ating Panginoon. Hindi hahayaan ng ating Panginoon na magkukulang tayo mula sa ating mga pangangailangan. Kinakailangan lamang talaga unahin natin ang ating Panginoon. Take note mga kapatid. Alam niyo yung rich young man sa Matthew chapter 19? Diba? Sa Matthew chapter 19, may isang young man, mayaman, natanong ang ating Panginoon, ano ba kailangan ko gawin? Nasunod ko naman yung mga utos. Tanong ni Lord, anong utos? Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Yun yung mga binanggit ni Jesus Christ. Tinatanong niya, nagawa mo ba to? Diba? Pansinin niyo yung mga kautosang yon na binanggit ni Jesus Christ, tinatanong niya yung young man kung nagawa ba, nasusunod ba, yun yung mga kautusan na may kinalaman sa kung paano tayo makipag-ugnayan or kung paano natin mahalin yung kapwa natin. Di ba? Pansin niyo, bakit hindi binanggit dito ni Jesus yung binanggit dito ni Jesus yung mas una, yung love Him with everything. Di ba? O sabi nung young man, sabi niya, all these things, lahat to Lord.
Mula nung pagkabata ko ay sinusunod ko, tinutupad ko. Ano pa ang kulang? Anong sabi ni Lord? Sumunod. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, kung gusto mo na maging ganap, go and sell that thou hast and give to the poor. Lahat ng mayroon ka, ibenta mo at ibigay mo sa mga mahihirap. And thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Sumunod ba yung young man? Sumunod na verse yan. But when the young man heard that, nung narinig niya na yun ang sinabi ni Jesus Christ, he went away. Hindi lang umalis. He went away sorrowful. Sobrang tindi ng lungkot niya. Bakit? For he had great possessions. Alam nyo, sa paniwala ko rito, sa intindi ko rito, mga kapatid, kaya hindi binanggit agad ni Jesus Christ yung tungkol sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, higit sa lahat, at nang mayroon tayo, inuna niya di ba? Thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery. Mga may kinalaman sa natin sa ibang tao. Kasi mga kapatid, baka maging ipokrito to Itong young man na to, sabi niya, nasunod ka rin yun. Nasunod ko rin yun. Hindi binanggit ni Lord, pero nung sinabi niya, sige, kung gusto mong maging ganap, ibenta mo lahat ng meron ka, ibigay mo sa mahihirap, tapos sumunod ka sa akin. Doon sa sinabi niyo ni Jesus Christ, yun yung nag-i-imply na kung mahal natin talaga ang ating Panginoon, higit sa kahit sino at kahit anuman, mga kapatid, kaya natin yung i-give up. Kaya natin yung i-give up para sumunod sa ating Panginoon. Di ba? Pero kung hindi natin kayang gawin yun, ibig sabihin mga kapatid, kapit na kapit tayo sa mga bagay na yun, sa mga material na bagay na yun. Di ba? So paano natin ngayon masasabi na mas mahal natin ang ating Panginoon kaysa sa mga material na possession natin? Mas mahal ba natin ang ating Panginoon kaysa sa mga trabaho natin, sa negosyo natin, maaring kaysa sa pag-aaral natin? Di ba? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, diba, if you love me, keep my commandments. At yun na nga pinakauna sa lahat, mahalin ang Diyos ng lahat ng mayroon tayo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, the second great commandment, hindi ba? Love thy neighbor as yourself. So, implied doon, mga kapatid, kailangan mahal din natin ang ating sarili. So, ang susunod, mga kapatid, mahal natin ang ating Panginoon. Ang susunod doon, mahal natin ang ating sarili. Pero hindi sa paraan na egotistical. Hindi sa paraan na narcissistic. Kaya ako nga mahal na mahal talaga ang sarili ko. Gustong-gusto ko laging tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Hindi, yakap-yakap ko pa ang aking sarili. Diba? Hindi ganon, mga kapatid. Not in the narcissistic, egotistical sense. So, mga kapatid, ipantay itapat na natin, mga kapatid. So, mamahalin natin ang ating sarili, and then, ang susunod, mamahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng kung paano natin mahal ang ating sarili. Diba? Kasi sabi, Matthew 22:39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mark 12:31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Diba? Consistent. There is none other commandment greater than these. So, mga kapatid, kung paano natin mahal ang ating sarili, ganun din natin mamahalin ang ating kapwa. Pero, sino muna sa kapwa natin ang tinutukoy dito? Diba? Lahat ba, mga kapatid? Mahal na mahal ko ang aking kapwa. Kaya hindi lamang isang aking asawa. Hindi naman ganun, sumusunod lang ako diba? Love daw diba? Hindi ganun. Mga kapatid. So kung titingnan natin ulit, nandyan yung kinakailangan may kaayusan, may priority pa rin, mga kapatid, kung tutuusin. Diba? Mahal na mahal ko nga yung barkada ko, kaya napapabayaan ko na yung pamilya ko. Pinagmamalaki mo pa? Natutuwa ka pa sa ganon? Diba? Sumusunod pa rin naman ako sa... Hindi, mga kapatid Kasi, at the expense of your own, diba? Na-express mo nga yung pagmamahal mo sa iba, pero at the expense of your own. Diba? May isa akong napansin, mga kapatid.
doon sa parable of the Good Samaritan, di ba nagsimula yung kwento na yon, may isang lawyer, tinanong ang ating Panginoong Kristo. So Luke chapter 10 verse 29 to 37, di ba? Yung parable of the Good Samaritan. Meron akong napansin dito mga kapatid kasi madalas ang sinasabi, di ba, ang tanong, who is my neighbor? Who is my neighbor? Di ba? Kasi nga, pag sinabi sa atin, utos sa atin, we should love our neighbor as ourselves. Ang tanong, sino ang neighbor ko? O, tapos kung ang magiging tugon ay yung parable of the Good Samaritan, di ba? Ang kwento nun, mayroong isang tao na binugbog na halos ikamatay niya na yung pagkabugbog sa kanya. Nandoon siya sa gilid ng daanan. Di ba? Unang dumaan, nakita sa kanya isang priest. Pero imbes na pansinin, imbes na tulungan, abay umiwas pa talaga. Yung sumunod, mga kapatid, ay isang Levita. Di ba? Ganon din ang ginawa ng Levita. Di ba? Yung pangatlo, yung Samaritano, di ba alam natin na mga Israelita at mga Samaritano, hindi sila magkabati. Ang tingin nga ng mga Israelita sa mga Samaritano ay mga aso. Di ba? Katulad, kapantay ng mga aso. Pero narito itong Samaritano, nung nakita niya yung nakahandusay, hindi niya lamang tinulungan, hindi niya lamang, di ba? Ang ginawa niya, hinugasan niya yung mga sugat, yung dumi, tapos dinala niya sa isang, bahay, isang inn, di ba? Hindi niya, siya kasi kailangan din niyang, tumuloy sa kanyang pupuntahan. Pero hindi niya pinabayaan. Meron siyang pinagbilinan. Alagaan mo yan hanggang siya ay lumakas. Hanggang siya ay gumaling. Di ba? O ngayon, tingnan niyo mga kapatid, yung tanong ng ating Panginoon dito, kasi di ba, si Jesus, gusto niya na yung nagtanong sa kanya ang makaka-realize ng sagot doon sa katanungan. Kaya kung mapapansin natin mga kapatid, sa Luke chapter 10, verse 36, di ba pagkatapos siya ikwento, yung parable, sabi ni Jesus, tanong niya doon sa ang sagot niya doon sa lawyer ay tanong din. Which now of these three? Sino daw doon sa tatlo? Yung priest, yung Levite, at yung Samaritan. Sino daw sa tatlo? Thinkest thou, was neighbor unto him that fell among the thieves? Sabi nung lawyer, he that showed mercy, yung Samaritano, he that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Diba? Tingnan ninyo yung tanong dito, mga kapatid. Tingnan niyo yung tanong. Yung tanong dito ni Jesus Christ. Which now was neighbor unto him? Sino daw yung naging neighbor doon sa nabugbog? Kasi mga kapatid, ang instant na iniisip natin dito, ang instant na ginagawa natin pakahulugan dito sa parable of the Good Samaritan, yung neighbor natin, yung nangangailangan. Yung neighbor natin, yung nangangailangan ng tulong. Diba? Pero tingnan ninyo yung point of view ng tanong ni Jesus Christ dito. Sino daw doon sa tatlo, yung naging neighbor para doon sa nabugbog? Hindi tanong ni Jesus Christ, neighbor ba yung binugbog o hindi? Di ba? Kikita nyo mga kapatid? Kasi maaaring ganito ang nagiging, sabihin na natin, hindi tamang, tamang intindi at tamang nagiging response natin. Na basta may nangangailangan ng tulong, neighbor ko yan, utos si Jesus Christ, mahalin ko yan, tutulungan ko yan. Walang mali doon. Tama yun. Diba? Tama naman yun. Pero kung yun ay gagawin mo at mapapabayaan mo naman yung iba mong kailangang mas unahin na mahalin, diba? Doon nagkakaroon ng problema. Amen? Kaya mga kapatid, napaka-inconsistent naman ng Bible. Honor thy father and thy mother, tapos sasabihin ni Jesus Christ, kung hindi mo kayang i-hate ang iyong mga magulang, hindi ka karapat-dapat na sumunod sa akin. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Walang inconsistency sa Bible. Ang ibig lamang sabihin dito, mga kapatid, yung pagmamahal na inuukol natin,
Yung tindi, yung lalim ng pagmamahal na inuukol natin sa mga bagay, sa mga tao, sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan may kaayusan yan. May tamang priority. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, kumusta ba ang order ng ating pagmamahal? Mas nauuna ba nating mahalin yung mga material possessions? Yung mga tinatangkilik at mga ginagawa natin? Kaysa sa ating Panginoong Hesukristo? O kaysa sa ating pamilya? Sasabihin natin, yung ginagawa ko ay para sa aking pamilya. Fine. Trabaho, yun ang pwede nating maging excuse. Pero, at the expense of our love for our Lord God, hindi na yung tama. Wala naman sigurong mali kung uunahin ko ang aking mga pangarap sa buhay. Kaya ako'y nagsusumikap. Kumusta ang relationship mo sa iyong pamilya? Baka naman dahil sa gusto mong maatim ang makuhang yung pangarap, napapabayaan mo na ang iyong pamilya. Nakakaaway mo na ang iyong pamilya. So paano natin ngayon sasabihin na ang ating pagmamahal, ang ating affections ay nasa tamang kaayusan? Nasa tamang pagkakasunod-sunod. Material possessions and endeavors are not supposed to be loved equally or loved as more than our Lord God. Or loved equally or more than other people. Like our family. Ganun nga in a way, it makes sense. Di ba? Kung sino yung mga pinakamalapit sa atin, di ba? Yun yung kung dapat nating pag-ukulan talaga ng higit na pagmamahal. Ang ating mga magulang. Ang ating asawa. Kung meron tayong asawa, di ba? Ang ating mga anak. Yung ating mga kamag-anak. Yung church. Ang ating congregation. Di ba? Paano natin masasabi na nasa tama ang pagmamahal natin kung wala tayong pakialam sa ating church? Okay lang naman kasi pareho lang namang word of God yung matatanggap ko pag umattend ako doon sa kabilang church eh. Okay lang. Nakakarinig din naman ako ng word of God doon sa pastor na, so doon ko na lang ibibigay yung tithes ko. Diba? Kasi nandoon ako eh. Yun ang convenient eh. Ang tanong, sino ba ang nagtanim ng punla ng salita ng Diyos sa iyong puso at sa iyong kaluluwa? Sino ba ang nag-exert ng effort? Sino ba ang ginamit ng ating Panginoon para ikaw ay mailagay sa tamang landas? Wala namang mali, di ba? Kung tutusin, walang mali. Kung halimbawa magpapakita ka rin, sabihin na natin, ng pagkiling tungo sa ibang pastor, sa ibang church, pero unahin muna natin yung ating home church. Yung pastor ng ating congregation. Bago yung iba. Hindi eh. Dami kong mga nakikitang mga kahinaan at pagkakamali dito sa pastor namin eh. Di ba nga, dapat mas pag-ukulan mo ng pagmamahal ang pastor mo kung may ganun man siyang naipakikitang kahinaan. Kasi ibig sabihin niyan, mga kapatid, kailangan niya ng iyong tulong. Kailangan niya ng tulong mo para sa ay maibangon. Hindi yung i-abandonahin na dahil nakakita ka lamang ng pagkakamali, nakakita ka lamang ng kahinaan. Diba? Ibig sabihin yan, in the first place, mga kapatid, kung nagagawa nating i-abandon na, kahit sabihin na natin panandalian, yung ating pastor or yung ating home church, based on convenience, kung ano yung maalwan sa atin, kasi maalwan sa akin na doon muna ako umattend sa kabilang church. Diba? Tapos at the expense of your home church. Diba? Baka naman in the first place, hindi mo talaga mahal ang iyong home church.
Baka man in the first place, hindi mo talaga mahal ang iyong pastor. Kaya mga kapatid, the Lord is telling us right now, the Lord is reminding us right now, He has given us the ability to love. Not just Him, but first and foremost, dapat siya. He has given us the ability to love other people. He has given us the ability to extend our affections. Di ba? Pero kinakailangan itama natin. Kailangan may tamang kaayusan. Hindi pwedeng pantay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa ibang tao. Hindi pwedeng pantay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa kung ano yung pinagkakaabalahan o ginagawa natin. Lalong higit na hindi dapat na mangyari na mas mahal natin yung tinatangkilik, yung ginagawa natin kaysa sa ating Panginoon. Bro, ibig sabihin ba nun, mawawala na ang enjoyment sa aking buhay? Kasi kung ang pinapahiwatig mo ay unahin ko si Lord, ibig sabihin ba niyan, hindi ko na kayang mag-enjoy kasama ang aking barkada? I-give up ko na ang aking barkada. Kailangan lamang nating iayos ng tama yung ating affections. Yung amount, yung degree ng pagmamahal ng affection na ibinubuhos natin. Pag inuna natin ang ating Panginoon, ano ang pangako sa atin ng ating Panginoon? Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, kasama na dyan, mga kapatid. Kung nagnanais ka na mag-enjoy kasama ang ibang tao, pag inuna nating mahalin ang ating Panginoon, kasama yan. Pansinin nyo, hindi ba nakakaramdam din tayo ng kagalakan kasama ang mga kapatiran sa presensya ng ating Panginoon? Hindi naman parang nababaliwala yung pagtingin natin, yung pagtrato natin sa ating kapatiran eh. Dahil nakabuhos ang ating atensyon, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi. Pero pag inuna natin ang ating Panginoon, na mahalin siya, hindi ba? Sumusunod na yan. Sumusunod ang lahat ng mga bagay na para sa ikabubuti natin. Kasama na yung para sa tamang paraan ng pag-uukol natin ng pagmamahal sa kapwa at sa iba. Amen ba? Amen? So, kumusta ba ang ating pagmamahal? Tanungin ko ulit. Kung hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin mamili sa pagitan ng iyong magulang at ng iyong pag-aaral, nahihirapan ka pa rin mamili sa pagitan ng iyong trabaho at ng pagsamba sa ating Panginoon, kinakailangan mo ngayon na kausapin ng ating Panginoon. I don't know, mga kapatid, hallelujah, kung meron bang may specific ba na mga pinatutungkulang kaluluwa ang mensaheng ito. Definitely sa akin, nais iparating ng ating Panginoon itong mensahe na to. Yung tamang ayos, yung tamang priority. We cannot say that we love God with everything that we have if we still withhold something. If we can't let go. If we can't let go of those things, of those people, we may not admit, di man natin aminin, na mas inuuna, mas minamahal natin kaysa sa ating Panginoon. Di natin pwedeng sabihin na mahal natin ang ating Panginoon ng buo, ng lubos, kung hindi natin kayang bitawan. So mga kapatid, hallelujah, mabuti ang ating Panginoon. Hindi tayo in the first place magkakaroon ng kakayahan na magmahal kung hindi dahil sa ating Panginoon. 1 John chapter 4. And I would like to end this message by reading 1 John chapter 4 verses 16 to 21. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig.
And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein, take note of this, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Listen to this. We love him. We love Jesus. We love God. Because he first loved us. Because he first loved us. For that alone, we should love him first. We should love him above anyone, above anything, mga kapatid. Hallelujah. We should put order in our love, in our affection. And we should also love others as we love ourselves. Tuloy ko, mga kapatid, if a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him. This commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. May our love be in the right order. Lord, hallelujah, teach us how to set our priorities right. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, ng kaalaman, hallelujah, na nagbumula lamang sa iyo. Upang yung mga hindi pa namin kayang bitawan, mga bagay, mga gawa, na nauuna namin bago sa iyo, nawa ito, Panginoon, ay magawa namin, na mabitawan, at lubusan, Panginoon, na kumapit sa iyo. Magtiwala sa iyo ng lubos, Panginoon, hallelujah, na maibuhos namin, Panginoon, nang walang pag-atubili, walang pagdadalawang isip, ang aming pagmamahal, unang-una sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Can we all stand, church? Hallelujah. Kung isa ka, kapatid, sa mga kaluluwa na kinausap ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito,